Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Sa ating latest satellite images, makikita natin yung dalawang weather system, bagamat itong intertropical convergence zone ay halos nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, at ang naapektuhan nito ay yung bahagi ng Southern Mindanao, partikular na itong ilang bahagi ng Soc-Sargen. Magdadala ito ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, partikular na sa ilang bahagi ng Soc-Sargen at sa lalawigan ng Davao Occidental. Samantala, itong easterlies o yung hangin na nagbumula sa karagatang Pasipiko ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Eastern Visayas. Magdadala rin ito ng mas malaking tsansa ng mga thunderstorms sa bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi nating bansa, makikita nyo even dito sa may bahagi ng Luzon ay generally fair weather pa rin, medyo mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. As of this moment po, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So wala pa tayong namomonitor na bagyo na maaring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So medyo malit pa yung chance at least in the next 2 to 3 days na magkaroon tayo ng bagyo. At magbibigay tayo agad na update pag meron tayong namataan. At dito nga sa Luzon, itong ating inaasang magiging lagay ng panahon, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, medyo mainit pa rin sa tanghali. Mas malaking tsansa ng mga thunderstorm, partikular na sa may bahagi ng Bicol Region, lalong-lalo na sa may area ng Quezon at Aurora, dahil dito umiiral yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. At kagaya ng binanggit ko, medyo mainit at tanghali pa rin yung mararanasan natin. Sa Lawag, agwat ng temperatura, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagagaraw, abot pa hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 18 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 25 to 33 degrees Celsius. Asahan din natin dito sa Metro Manila yung mga thunderstorm sa hapon. Sa Tagaytay, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking tsansa naman ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Visayas at sa nalabing bahagi naman ng Kabisayaan sa Western at Central Visayas. Inaasahan natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, nasa 27 to 32 degrees Celsius at sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. At dulot nga ng Intertropical Convergence Zone o RTCZ, malaki naman yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Soc-Sargen. Ito yung area ng Sultan Kudarat, Sarangani, kasama din itong area ng Davao Occidental. So posible pa rin yung mga pag-ulan sa bahagi, sa katimugang bahagi ng Mindanao. Samantala, at kasama din dyan yung South Cotabato Province. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan. Agwat ang temperatura natin sa Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius din ang yung agwat ng temperatura. Wala pa rin tayong nakataas sa gale warning, kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, ligtas sa mga pumalaot ang mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Iba yung pag-iingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating karagatan. At dahil unang araw nga sa buwan ng Hulyo, narito yung ating inaasahan na posibleng maging track ng mga bagyo kapag buwan ng Hulyo. Base dito sa ating climatological tracks, karamihan ng mga bagyo ay dumadaan sa may area ng Bicol hanggang sa may area ng Northern Luzon. Maari din itong mag-recurve. So kadalasan po, kapag meron tayong mga bagyo, ito yung kadalasang nagiging track niya. Mainly sa Luzon, sa may area ng Bicol o nag-recurve patungo sa may bahagi ng Japan. At bagamat minsan hindi nagla-landfall yung mga bagyo natin, kapag yung mga bagyo po ay nandito sa may northern part ng ating bansa, ito naman yung pagkakataon na nagkakaroon tayo ng hangin enhanced or pagpapalakas sa hanging habagat. So minsan kahit hindi tumatama yung bagyo sa lupa, malakas pa rin yung mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito ay dulot nga ng pagpapalakas ng hanging habagat. So patuloy tayong magbibigay ng updates kapag may namataan tayong bagyo. At in-expect din natin ngayong buwan ng Hulyo, 2 o 3 bagyo ang maaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, 6:29 ng gabi.